Ngayon, silipin na natin itong bagyong Kirubin at ang iba pang weather system na nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kanina ang alas 2 ng hapon, itinaas ng Pag-asa sa Tropical Depression category itong ating binabantayang sama ng panahon dito sa ibabang bahagi ng Mindanao. Ito nga po ay binigyan ng local name na Kirubin o ang ating pang-18 bagyo ngayong taon at hopefully yan na po ang ating last na bagyo ngayong 2024. Ayon sa Pag-asa, ang bagyong Kirubin po ay may lakas na hangin na umaabot sa 45 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa halos 55 km per hour. Ito nga po ay nasa Tropical Depression category. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 215 kilometers southeast ng Davao City. Yan po ay nandito sa ibang bahagi o sa southeastern section ng Mindanao. Sa kasalukuyan, ito pong bagyong Kirubin at yung ating shear line, maging itong ating amihan o northeast monsoon ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Simulan natin dito sa bagyong Kirubin. Ang bagyong Kirubin po ay nagdadala na ng maulap na panahon at posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan na may kasamang thunderstorms dito po sa malaking bahagi ng Mindanao. Pero yung ating concentration ng malalakas at mas madalas na pagulan ay nandito sa eastern section ng Mindanao. Kasama po dyan ang area ng Caraga, kasama na rin po dyan ang area ng Davao Region. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito sa areas ng Eastern Visayas na kung saan dyan naman po nagpapaulan yung ating tinatawag na shear line o yung salubungan ng ating amihan at ng ating easterlies. Magiging maulap din po ang panahon natin dito po sa ilang areas ng Central Visayas dahil naman po dun sa ating shear line din at posible rin po yung ating scattered o kalat-kalat na pagulan o thunderstorms. At kung papansin niyo dito sa ating satellite image, meron din tayong maninipis na kaulapan dito sa ilang bahagi ng Luzon. Kasama po dyan ang areas ng Cagayan Valley, maging dito sa Isabela, kasama na rin po dyan ang Aurora. Dahil po dyan, asahan po natin ang maulap na panahon at kung minsan meron tayong breezy conditions o mahangin na conditions at mataas din po yung ating tsansa ng pag-ulan. Base rin dito sa ating satellite image, kung papansinin nyo, dito sa Metro Manila, kasama na po dyan ang Calabarzon, maging dito sa Bicol Region, at ilang areas ng Central Luzon, kasama po dyan ang Bulacan at Nueva Ecija, maulap din po ang panahon natin o medyo overcast po tayo at minsan nakakaranas din tayo ng breezy conditions at malamig na hanging amihan, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. At kung may mga pag-ulan man tayo, ito po ay mga isolated lamang o yung ating mga passing light rains. Bihira na po at hindi na po uso yung ating mga thunderstorms, particularly dito sa western section ng Luzon dahil nga malamig na yung ating hanging amihan at hindi na po nabubuo yung ating matataas ng mga thunderstorm clouds. Samantalang ang natitirang bahagi naman ng Luzon, particularly dito sa western section ng Northern Luzon, generally fair weather po tayo dyan. Mainit ang sikat ng araw, lalong-lalo na sa tanghali, pero pagsapit ng gabi at madaling araw, makakaasa po tayo ng malamig na hangin na nagbumula nga sa ating amihan o northeast monsoon. So sa ngayon, yung ating concentration ng malawakan at malalakas na mga pag-ulan ay nandito sa eastern section ng Visayas, dulot ng ating shear line, at ng ating bagyong Kirubin dito naman sa eastern section ng Mindanao. At magpapatuloy po yung ating mga pag-ulan sa mga susunod pang mga araw habang tumatawid po ito pong bagyong Kirubin dito po sa mainland Mindanao at dito po sa mainland Visayas in the next few days. So narito po ang pinakahuling track ng Pag-asa para dito sa ating binabantayang bagyo, ang bagyong Kirubin. Base nga dito ay tatambay o magmi-meander ito pong bagyong Kirubin dito sa southeastern portion ng Mindanao at posible nga po itong humina o bumalik sa low pressure area na kategory nito. Ito po ay maaaring bukas. Hindi po natin ito inaasahang maging isang malakas na bagyo sa ngayon. Pero hindi po nangangahulugan na wala na po yung magiging panganib kapag bumalik po yan sa low pressure area. Dahil magpapatuloy po itong magdala ng mga pagulan, particularly dito sa malaking bahagi ng Mindanao at magpapatuloy din po ang epekto ng shear line dito naman sa ilang areas ng Visayas, particularly sa eastern section nito. At kahit humina nga ito at bumalik nga sa low pressure area category, ang normal po na kilos ng isang low pressure area o yung ating mga tinatawag ng tropical wave ay pa-westward o pa-northwestward o pa-recurve by taas. So may possibility pa rin po yung tumawid as a low pressure area dito sa mainland Mindanao at mainland Visayas in the next few days hanggang sa darating na weekend. So narito naman ang ensemble forecast track ng GFS para dito sa bagyong Kirubin. Base din dito, ito po ay kikilos pa taas patungo dito sa eastern section ng Caraga region. Pero yan po ay magtatagal dito sa southeastern portion ng Mindanao or mabagal nga po ang pagkilos niyan paitaas. Base rin dito, ito po ay hindi natin inaasahang maging isang
malakas na bagyo. At posible nga itong humina at maging isang low pressure area muli. Pero base rin dito, posible nga itong tumawid dito sa area ng Mindanao at Visayas as a low pressure area or umakyat patungo dito sa may Southern Tagalog region. Dahil nga babalik ito sa isang mahinang system o isang low pressure area, magiging erratic po ang nature nito. At posible rin po yung tuluyang malusaw o pahinain ang ating malamig na hanging amihan in the next few days. So narito naman ang pagtaya ng pag-asa para sa mga posibleng daladalang pagulan ng bagyong Kirubin at ng ating tinatawag ng shear line. Base dito, meron tayong mga posibleng moderate hanggang kung minsan heavy rains dito po sa ilang areas ng Quezon. Kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Bicol region. Kasama na rin po dyan ang area ng Masbate at ang malaking bahagi ng Eastern Visayas. Meron din tayong mga moderate to heavy rains dito po sa area ng Davao region. Kasama na po dyan ang ilang portions ng Caraga. Yung ating mga moderate at kung minsan heavy rains na dulot po ng bagyong Kirubin ay nandito po sa general area ng Davao Oriental. Kasama na po dyan ang eastern section ng Caraga, maging dito sa area o isla ng Siargao at Dinagat Islands. Again, bagamat inaasahan natin na ay hina, magpapatuloy nga yung ating mga pagulan mula bukas hanggang sa darating na Thursday. Narito naman ang pagtaya ng pag-asa dyan. Mas madadagdagan nga yung ating mga heavy hanggang intense rains dito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, maging dito sa eastern section ng rehiyon ng Caraga. Kasama na rin nga po dyan itong isla ng Siargao at Dinagat Islands, maging dito sa area ng Surigao. Mas madadagdagan din po yung ating mga areas na kung saan meron tayong moderate at kung minsan heavy rains. Kasama na po dyan ito pong areas ng Central Visayas at ito pong isla ng Negros. Ganun din po ang ating aasahang mga pagulan dito sa malaking bahagi ng Bicol region. Kasama na po dyan ang Quezon. Mas madadagdagan din po ang epekto ng trough o extension, ito pong bagyong Kirubin or kung humina man ito as a low pressure area dito po sa area ng Mindanao. Meron pa rin tayong mga posibleng moderate at kung minsan heavy rains dito po sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Davao region at ito pong natitirang bahagi ng Caraga. So nitong mga nakaraang araw pa po nag-uulan dito po sa ilang areas ng Mindanao, particularly dito sa eastern section nito at sa eastern section ng Visayas. So mas tumataas po yung ating tsansa ng mga flash floods dyan at landslides. Kaya doble ingat po tayo. At again, bagamat inaasahan natin na hihina at hindi magiging isang malakas na bagyo, itong bagyong Kirubin ay magpapatuloy pa rin po itong magdala ng mga pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang areas ng Visayas. Although minsan nakakaranas tayo ng mga pabugso-bugsong hangin, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms, ang mga panganib o hazards po na maaaring idulot nitong ating low pressure system o nitong bagyong Kirubin at ng ating shear line ay magmumula po sa malalakas at malawakang pag-ulan na dulot nito. Kaya again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng flash floods, landslides at malawakang pagbaha. At ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at ugaliin din po makibalita sa inyong local LGU if ever may evacuation plan sa inyong area. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.